May nagtanong sa akin. Loan online. Hello po, Boss Rai. Ano po dapat ko po gawin po? Grabe na po ang pangharas nila sa akin. Na late lang naman po ako ng payment pero grabe na po. Tas apakataas na din po ng interest nila. Once again, adjusted ang due date mo. Today, ang due date mo. Dahil may system update for 2025. So, update sa payment. Wala ka man lang response. 50% ang daily penalty charges, kaya kung magwawalang bahala kang magbayad ng utang, bukas baon ka na. Make sure na magbayad kahit extension fee ngayon until 11 AM dahil ikalulugmok mo yan sa pagkakautang. Remember, we have your information. Takasan mo man ito, madaming mangyayari sa'yo. Huwag mong antayin na tutukan ko account mo. Pag lumagpas yan ng 12 noon at nag-close ng maaga si biller ngayon, gagawan kita ng aksyon. Di ako titigil hanggat di yan bayad dahil alam ko magrireklamo ka sa penalty mo. Kaya pakisettle na ho yan para sa'yo rin yan. Alright, napakagandang katanungan po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakawalang ya nitong Olan na to, no? Ewan ko, sikat na sikat tong bugok na to ngayon eh. Totoo lang. Napakarami yung nagko-comment sa akin ito ngayon, tong online lending apps na to, no? Sabi nyo nga, anong gagawin ninyo? Kasi grabe ng harassment. Well, wala ho tayong magagawa dyan dahil hindi na ho mababago yan. Yan po ang pamamaraan nila ng paniningil kulo nila. Totoo po yan. No? Ang may tutulong ko lang ho sa inyo is ito, pagbibigay ko ng advices. Mamaya sasagutin ho natin. Punto por punto yung binigay sa inyong mensahe. No? Kaya ho ako, lagi kong sinasabi sa inyo, ano po? Diba? Anuhin ninyo, kumbaga gumawa kayo ng due diligence ninyo. No? Maggumawa kayo ng sarili nyong pagsasaliksik. Hindi ho yung kahit sino na lang ho dumaan dyan, hihiraman natin, wag hong ganon. Kasi kayo lang din ho mapapahama, kagaya niya, no? Puro harassment lang naman po talaga alam nitong mga abusadong online lending apps na to. No? Wala ho talaga silang alam, no? Kaya ho, kung ako sa inyo, pag-isipan nyo lang hindi isang beses, dalawa, tatlong beses. Maraming beses ho. Tsaka pag-aralan nyo ho mabuti. No? Tsaka po yung pagtaas ng interest, normal ho sa kanila yan. No? Kaya nga yan ho yung nagiging dahilan, kaya sila nare-revoke, no? Kaya ho sila nagkakaroon ng cease and desist, no? Diyan sa taas ng interest, taas ng processing fee, no? Taas ng penalty, tsaka yung sa mga harassment. Yan, diyan sila magagaling. No? O ito ho, sagutin natin. May pa once again pa tong mga bugok na to. O, may adjustment daw sa due date nyo. May salamat! Parang gusto pang gusto pa nila na magpasalamat kasi in-adjust yung due date ninyo. Mga gago tong mga to eh. May update na raw ba sa payment po ninyo? Wala ka daw hong response. Okay. Ito lang ho yan eh. Kasi, ganito lang naman ha. Pagka ho yan, nagbigay ng tawag dito, yung reminder, no? At sinagot nyo ho yung reminder, okay na yun. No? Sinikwari, nagbigay sila ng reminder na bukas ang due date nyo. Sinagot nyo na, o sige, babayaran ko yung bukas. Okay na dapat yun. Wala nang ibang kung ano-ano pang katarantaduhan na ginagawa nilang pangharas. Diba? Tapos, for example, ni-remind kayo, no? Bukas yung due date nyo. Sinabi nyo na, pwede bang sa sahod, nangako na kayo eh. Diba? Nagbigay na kayo ng date. O sahod. Ibig sabihin sahod, definitely yun, sa susunod na cut-off yun. Ng sahod nyo. Diba? Dapat, yun palang naintindihan na nila. No? Tsaka, okay, wala namang problema. Sige, tawagan kayo just to confirm na sa sahod nga kayo magbabayad. Pero, kausapin dapat kayo ng maayos. Diba? Hindi yung kagaya nung ganyan. O, tignan nyo ha. Wala daw response. Okay. 50% ang daily penalty charge. Abay, sobra ka naman. Diba? Hinuhukay mo na ba libingan mo? Sira ulo ka? 50% penalty daily? Ba, sira ulo ka. Oh, napakalayo yan doon sa inilabas na memorandum po ng BSP na inadapt ng SEC. Oh.
Ano kayo ng kamote? Meron na tayong ceiling on interest rate dun sa mga utang na 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months ang termino. Aba, 50% penalty pa lang. Sus Mariusep, maliwanag na maliwanag po doon na 15%, 1.5 ang interest, pangkalahatan po yan in a month. Hindi ho 7 days. Tapos po, pag lumagpas kayo sa due date po ninyo, no, meron lang pong karagdagan 5% per month. Base ho dun sa nakadue. At kayo 50%? Ano kayo ng kamote? Ba kayo na lang ang nabuhay? Sira ulo kayo. Oh, di ba? Ay, diyan kayo nariribukan ng ng lisensya diyan sa mga katarantaduhan yung ganyan. Nag-set na ng ceiling. Oh, hindi nyo pa rin sinunod. Ang talang BSP na nag-utos. Titigas ng mukha nyo. Di ba? Mariosep kayo. Tapos marami pang yung pagwawalang bahala ng bayad sa utang. O bukas baong ka na. Talagang mababaon din ni 50%. O, let's say 1,000 yung nahiram, yung utang. Ano 50% ng 1,000? 500, araw-araw 500? Bisira ulo kayo. Mantiting. Dapat talaga kayo makulong pag ganyan kayo. O, tapos make sure magbayad ka ng extension fee. Ito ho yan eh. Yan pong extension na yan is option po nung nanghihiram kung gusto niyang kunin. Okay? Kasi ho ganito yan eh. Yung extension na yan, ginawa yan. Pinag-aralan ko eh. Para ho, hindi yan, kung submitting entity yan sa CIC. Para yan, kunwari, nag-fall ng overdue. Kasi pag nag-fall ka ng overdue, hindi ka nakabayad eh. So definitely yon sa cycle na yon at kung ikaw ay member o nagsasubmit ka sa CIC, yun pong inyong basic information mapupunta ngayon doon. Na makikita ngayon doon na or magre-reflect doon na meron kayong past due. Ngayon, ginawa nila ng paraan yun. Okay? Na pag nagbayad ka ng extension, hindi ka magpa-pass due, so hindi ka ngayon marireport ngayon doon. Okay? Kaya lang ang bigat eh. Every 7 days mag-extend ka. Diba? Buti sana kung mahaba-habang panahon yung extension eh. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, yung extension na yan yung interest. Eh pagkalaki-laki ng interest. O diba? Sino? Nabuhay kayo na lang. No? Option ho yan nung kliyente ninyo kung gusto niya. Hindi yung ipipilit mo. May oras ka pa. 11 AM. Ba, ano gagawin mo pagkatapos ng 11 AM? Diba? Mamimirwisyo ka na lang. Puro kayo gago. Mariosep. Tapos, may sinasabi pa kayo rito na remember, we have your information. Takasan mo man ito, madaming mangyayari sa iyo. O, pagbabantayan. O, mamaya ho, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo i-complain yung mga bugok na yan. Pagbabantayan. Mariosep kayo. Dapat pa nyo sabihin yun. Anong kamote. O, tapos, wag mo nang, talaga nagbabantay. Wag nyo na raw antayin, natutukan niya. Para may gagawin eh, no? O, kasi, pag lumagpas daw ng 12 noon, ano gagawin nyo? At tag-close ng maaga biller, mga gago talaga kayo. Diba? May mga payment channel kayo. Online na po. Diba? Paano magsasara yan? Kahit madaling araw magbayad yan, pasok yan, bobo. Ano? Kaya nga ako nagtataka sa inyo, ba't kayo may cut-off eh? Hindi na ho tayo kagaya na dati na sinusunod mo is yung banking hours. No? Inabot ko yun. May cut-off talaga yan. Dapat bago mag-alas 3, nakapag-remit ka na sa bangko para pumasok yung payment. Ngayon, wala na ho. May mga payment channels na eh. Oh. Sinasabi mo maaga magsasara yung biller, mga gago kayo. Online na ho tayo ngayon. Kaya nga kayo fintech, di ba? Tinawag pa kayong fintech kung kayo naman low-tech. Mga bugo. Mariosep. Di kita titigilan hanggat di yan bayad. Oh. Dahil alam ko irereklamo. Dalagang dapat ireklamo yung penalty. Yung 50%. Hindi ka ba na masira ulo talaga eh, di ba? Tsaka nakakita ng
kalahati ng utang, babayad mo daily para sa penalty. Abe, kayo na lang ang nabuhay. Diba? Oh. Kaya ako lagi ko sinasabi sa mga nanonood po sa akin, iba yung ingat po. No? Lagi nyo pag-aaralan kung ano man po yung papasukin yung responsibility. Kasi responsibilidad yan eh. Obligasyon ho yan. No? Kaya nakita nyo ho yung mga yan hindi nagagawa ng credit investigation. Diba? Hindi ho nila sinusunod yung The Truth in Lending Act. Hindi nila kayo ini-inform doon sa inyong utang. Bakit? Kasi walang manghihiram sa kanila. Oh. Ganyan ho kawalang yaya mga yan. Nakita nyo, natrap na ho tayo. O yan. Puro harassment lang ho talaga. Ay, wala na ho tayong magagawa dyan kundi talaga pag-ipunan at bayaran para matapos. Okay? Sundin nyo po yung ceiling on interest rate. Kung yung nahiram nyo po is 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 na buwan, o sundin nyo lang po siya, 15% per month lang ho yun. Tapos pag lumagpas ho kayo dun sa due date, 5% per month lang po. Hindi ho 50% per day. Katarantaduan yan. Sobra-sobra naman yan. Sila na lang ang kumita, sila na lang ang nabuhay. Oh, eto ho, sa sobrang dami ho ng pagwawalang yasa, kasi may threat to eh. Oh, maghanap po kayo ng abogado na po pwedeng yung makatulong sa inyo. Pwede ho kayo lumapit sa PAW. No? Sabihin nyo, may threat sa inyo. Okay? Sampahan yung kaso. Now, not only that, sa SEC po, nandyan po sa aking description box sa aking YouTube channel, yung iMessage. Magsampa ho kayo ng reklamo sa SEC. Ngayon, eto po ha, wag lang pong puro online. Kasi yan, pagka na-raid yan, abusadong online lending apps na yan, lahat ho na nag-complain, dyan sa online lending apps na yan, ipatatawag. No? Para doon sa preliminary investigation o kung ano man po patatawag sa inyo. Okay? Puntahan nyo po. Okay? Puntahan nyo siya para matuluyan. Kasi not only doon sa harassment okay? Na kaya kayo nagko-complain It's because also doon sa interest rate. No? Tsaka, bukod doon, yung anxiety, depression, tsaka yung emotional stress na idinudulot sa inyo ngayon, itong mga pangharas, itong mga bugok na online lending apps na to. Di po ba? Yun Kasi pagka nanalo yan, no? Pagbabayarin ng ng danyos yan. Oh, kahit paano mapapalitan o kahit paano maiibsan nung ibabayad nila sa inyo. No, yung danyos na yun. Di po ba? So, tutukan nyo siya. Talagang lalaanan nyo ng panahon. Hindi po pwedeng puro online lang. Tsaka yung puro rant lang tayo na puro abusado yan. Hindi aksyonan natin. Hindi po pwedeng hindi natin aksyonan Di po ba? Kailangan tayo mismo na naabuso ang gagawa ng aksyon. Hindi ibang tao. Okay? Yung ibang tao po pwedeng umalalay sa inyo, no? Sa tulong ng mga advices, no? Meron ibang tao dyan na ang advocacy is tumulong talaga, kagaya ni Madam Kikay. Yan ang advocacy niya Nung kagaya ko po, hindi malabo kasi may trabaho ako Kaya nga oras ko ng paggagawa ng video is gabi, pagdating ko ng bahay. Di po ba? Sa akin wala talaga kayong asa. Kasi maghapon ako nasa labas. Okay, maghapon ako nagtatrabaho. Okay, so yung ito ang tulong na ibibigay ko lang sa inyo. No, so pagka kayo nag-complain, pinatawag kayo, tuluyan nyo para maubos yung mga yan. Kasi hindi po pwedeng puro lang tayo comment, puro rant lang, no? Hindi po pwedeng ganun, no? Real talk ito, sinasabi ko sa inyo. No, hindi ko kayo pinapagalitan o whatever. Yun kasi ang nangyayari ngayon No, puro lang tayo rant, no? Puro tayo sabi na puro sila abusado, ganito. Kaya lang wala naman tayong ginagawa, wala naman tayong ginagawang aksyon. Di ba? Gawan natin ng aksyon. Sa atin magsisimula yan. Hindi po pwedeng i-file mo ng yun na yan, hindi Oo, ma-raid yan kasi nag-file tayo ng complaint, pero after ma-raid yan, dapat yan nagpupunta lahat ng mga nag-file ng complaint para matuluyan. Kasi ipipresent nyo yung mga ebidensya Yung sa mga harassment, yung sa matataas na interest, no? Para matuluyan yun. Sasampahan nyo ngayon ng kaso. Isa na yun. Yung grave threat. Di po ba?
So, kailangan talagang pagtuunan ho natin ng pansin. Wag ho nating baliwalain. Kasi kagaya ho niya, nahaharas na kayo. Di ho ba? So, definitely yan, may anxiety yan, may depression yan, may mga emotional stress yan. So, aantayin pa ho ba natin na lumala yan? Di ho ba? So, sa ngayon, pakalmahin nyo yung sarili po ninyo. Kung ano yung sa tingin nyo, no, ang magiging effective way para hindi nyo sila maisip, hindi nyo sila gawin nyo po. Nasa sa inyo po yan. Kanya-kanya ho tayo ng pamamaraan kung paano natin mapapakalma ang ating sarili. Ngayon, pag-ipunan, tsaka po natin sila bayaran. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan ko sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.